Isang mapagpalang umaga po sa akin. Tayo po nagkatipon dito ngayon upang ipagdiriwang ang banal na Eucharistia para magpasalamat at sambahin ang ating Panginoon. Sa ating pakikinig sa banal na salita ng Diyos ngayong araw, inaanyayahan tayo ng hilig, magnilay, at buksan ang ating puso sa Panginoon ni Jesus na maging malapit sa Kanya. Kaya nga, ayon sa ating Ebanghelyo ngayong umaga, na kung saan ay patungkol kay Marta at Maria, ang dalawang magkapatid na tumanggap kay Jesus sa kanilang tahanan. Si Marta ay abalang-abala sa paghahanda ng maraming bagay, samantalang si Maria, sa halip na tumulong, ay naupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang mga salita. Sa buhay natin ngayon, madalas tayo naging katulad ni Marta, laging abala, laging nagmamadali, laging maraming iniisip. Pero minsan, sa sobrang dami natin ginagawa, nakakalimutan na natin ang pinakamahalaga, ang makinig sa salita ng Diyos, ang magdasal, at maglaan ng oras sa Kanya. Hindi sinasabi ng ating Ebanghelyo na mali ang pag-iisipan o ang pagtulong. Pero ito ay isang paalala na huwag tayo masyadong malulong sa kabanahan hanggang sa mawala na tayo ng oras para sa Diyos. Dahil ang tunay ng halaga ay ang ating relasyon sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, nawa ay maging instrumento ng bawat isa sa atin upang maging mabuti sa ating kapwa at sumunod sa ating Diyos. Ating dugtong isama sa ating mga panalangin ang mga nagdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Arman Candelaria, Rachel May Pastrana, Nicole Recanya, Nico Nabasta, Luis Anco Domingas, Arthur Recanya, Villar Francisco, at Albert Otis. Magsipayo po tayo lahat at ang awitin ng pambunod na awit. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan ng Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangin ay nabawatig mo at walang lihim na nalilingit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang maging tapat na umibig sa iyo at marapat na pumunin sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at dakilang utos ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa
tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay napapatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Inaanyayahan po ang lahat na magsiluhod at sabay-sabay po natin pagsisihan ang ating mga pagkasala sa Diyos at ganoon din po sa kapwa. Kami inumukisal sa iyo, Diyos, ng mga pangyarihan sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami ay kasala sa aming naisip, sa aming nasabi, sa aming mga nagawa at sa nakaligtaan namin gawin. At ito'y sarili namin kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, O Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po. Luwalhati sa Diyos sa kalinga. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, ipagkaloob mo po at iniadalangin namin sa iyo na ang landas ng mundong ito ay mapayapang may saayos
sa ilalim ng iyong pamamahala, upang sa gayon ay mapaglingkuran ka ng iyong simbahan ng buong ligaya at kapayapaan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon, na napupunoy at naghangarin kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo nalangin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na pagkaloob mo sa amin ng sa nakakagandang biyaya. Ang biyaya ng buhay na kung saan kami tinipon dito sa iyong bahay panalangin upang sama-sama namin purihin ka. At ganoon din po sa aming mga kapatid na ngayon ay nagpasalamat para sa pagdiriwang ng kanilang mga kaawan na sina Arma Casilaria, Rachel May Pastrana, Nicole Recania, Miko Lacustas, Eunice Anga Boninas, Artiel Regania, Benjar Francesco at ganoon din po kay Albert Opis. Na nawa o Diyos, patuloy mo naman silang pagkalooban ng maraming karawang kaarawan sa kanilang buhay. Upang sa ganoon, sa patuloy kanilang mapagpinturan. Ganoon din po sa sponsor sa umaga nito, ang Third Sunday Mass sponsor, na ito'y pinapungunahan sa pamilya ng Lilit Recania, Dondon Recania, Jonel Recania, Melanie Sodelia, Carmen Digalan, Adrian Leal, Joel Digalan, Edwin Pastrana, Janet Recania, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercelita Encenas, Lumar Saludes, Norberto Recania, Aileen Medina, Hernani Rianzares, Henry Recania, Camilo Diagalan, Gerardo Rianzares, Bienvenido Rianzares, Nanit Manalo, Alvin Perlas, at din po sa pamilya ni Bernardo Lagustas. Nanawa ang Diyos, patuloy mo silang gamiting instrumento upang ang iyong kaligalaan dito sa sanlibutan ang siyang maihayag niya. At ang lahat ng ito'y sumagitan na sa Kristo aming Panginoon. Amen. Tayo nainagin, O Diyos na puno ng awa. Sa aming pagtitipon dito ngayon, nakakaisa din po kami sa pamagitan ng aming mga panalangin na naway tulungan mo ang aming mga kapatid na may karamdaman. Pagalingin mo naman sila at ipagkaloob mo sa kanila ang lakas ng kanilang mga pangatawan. Ganun din po ang matibay na pananampalataya. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Miley Villavicencio, Rudy Saludes at ganun din po kay Father Edwin Boyko. At ang lahat ng ito'y sumagitan na sa Kristo aming Panginoon. Amen. Tayo nanalangin, O Diyos na walang hanggan, sa amin ng pagdidipon dito ngayon sa pagsasagawa po namin ng banal na misa, ang pinakamataas na pasalamat namin sa iyo. Amin din po inaalaala ang kaluluwa ng aming mga kapatid na sa mga bilang buhay na. Nanaway, ipagkaloob mo sa kanila ang taglawat mo sa kabilang buhay upang masubukan nila ang buhay na walang hanggan. Lalong-lalo na sa kaluluwa ni Benjamin Esguera, Edwin Manalo, at ganoon po sa kaluluwa ni Nesencia Rianzares. At ang lahat ito'y sumagitan na sa Kristo aming Panginoon. Amen. Magsipo po tayo ng ating panggalang salita. Ang unang pagbasa ay patungkol kung papaano tinanggap ni Abraham ang tatlong panauhin na may bukas na puso at kabutihan. Paalala ito na sa bawat kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa ay naroon ng Diyos. Ipinapahayag ng Diyos ang isang mahalagang pangako na sila ni Sarah ay magkakaroon ng anak sa kabila ng kanilang katandaan. Pinapakita dito na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at walang imposible sa taong may pananampalataya. Atin pong pakinggan natin ang pagbasa.
magbasa ay mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 18, magsisimula sa talata 1 hanggang talata 10. At nagpakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong Inea ni Mamre, habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda ng kagamitan ng araw. At itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas. At narito ang tatlong lalaki ay nakaupo sa tabi niya at pag nagpakita niya sa kanila ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda. At yumukod siya sa lupa at nagsabi, Panginoon kong ngayon sampung ako ang biyaya sa iyong paningin. Ay ipinamamanhid ko sa iyo at huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhin kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. At magdala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso. At pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo. Yamang kayo'y naparito sa inyong yaong lingkod at magsipagsabi, mangyari ang iyon sa iyong sinabi. At si Abraham ay madaling napasa tulda na sira at sinabi, maghanda ka agad ng 3 takal na mainam na harina. Iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa kabakahan at nagdala ng isang bata at mabuting diya at ibinigay sa alipin at siya'y nagmadali upang lutuin. At siya'y kumuha ng mantikilya at gatas at ang buyang niluto niya at inihain sa harapan niya at siya'y tumayo sa siping nila sa ilalim ng punong kahoy at sila'y nagsikain. At sinabi niya sa kaniya, nasaan naroon si Sara at iyong asawa? At sinabi niya, narito nasa tolda. At sinabi niya, walang salang, di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito si Sara ang iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. At narinig ni Sara sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. Ito po ang salita ng Diyos.
aming sanlibutan ng ating pananampalataya at ng ating buhay. Siya ay nagsama-sama sa lahat ng bagay at siya rin ang daan ng kapatawaran at kaligtasan. Tayo rin tulad ni San Pablo ay tinatawag na ipakilala si Kristo sa iba, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Atin pong pakinggan ng ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas, Kabanata 1, nagsisimula talata 15 hanggang talata 28. Na siya ang laraw ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kaniya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. At siya ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa kanya. Siya ang ulo ng katawan sa makatuwid pagay ng Iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapan niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. At kayo ang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang kasasama. Gayon may pinagkasundod niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo ay iharap sa mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap niya. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, nababaon at matitibay, at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman sa Kanyang katawan na siyang Iglesia, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala ng mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayon ipinahayag sa Kaniyang mga banal, na sa kanila ay nanagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan na kaluwalhatian na hiwaga ito sa gitna ng mga Hentil. Na ito si Kristo na sa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian, na siya namin inihahayag na pinaalalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap namin sakdal kay Kristo ang bawat tao. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Ang Panginoon ay sumayo. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon sa Jesucristo ayon kay San Lucas sa kabanata 10 na sisimula sa talata 38 hanggang talata 42. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpatuloy si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kaniyang katawan sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo.